Kamusta at magandang araw mga Lodi. Ngayon ay recap ko ang pelikulang Northspur na ipinalabas noong 2022, kung saan ang mundo ay wala ng sinusunod na batas at ang mga tao ay may magulong pamumuhay. Enjoy watching at palaging mag-iingat. Ang prologue ng pelikula ay nagpapakita na ang isang pag-alit na superpower ay naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake sa Oceania. Naglabas ito ng malakas na electromagnetic pulse, na nagpupunas ng kuryente sa lahat ng bahagi ng kontinente. Naglabas din ng air pathogen, na pumatay sa karamihan ng mga taong naninirahan doon. Sa kabutihang palad, ang isang ganap na pagsalakay ay napigilan ng isa pang superpower, ngunit ang pinsala sa kontinente ay nagawa na. 2 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente at ngayon, ang New Zealand ay naging isang mapanganib na tirahan dahil sa kakapusan ng mga supply. Ang isang maliit na lambak sa New Zealand ay ganap na napuno ng mga halaman at halaman. Isang lalaking nag-iisa na nagngangalang Kellan ang nakikitang nagbibisiklete sa mga tiwangwang na kalsada, at wala kahit isang sasakyang demotor na nakikita. Maliwanag na ang gobyerno ng bansa ay bumagsak, at ngayon ang natitirang mga residente ay naiwan na mag-isa. Di nagtagal, nakatagpo si Kellan ng isang grupo ng mga mukhang mapanganib na lalaki na may mga armas sa kanilang mga kamay. Nakapatay lang sila ng isang nanghihimasok na marahil ay nagtatangkang magnakaw ng isang bagay. Si Kellan ay pinapayagang dumaan dahil nakatira lang siya sa malapit at hindi mapanganib. Gayunpaman, binalaan siya ng mga lalaki na hindi naligtas ang lambak dahil dumating na ang mga masamang tao. Sa susunod na eksena, umuwi si Kellan na may dalang mga gamit, kung saan sinalubong siya ng kanyang magandang asawa, si Melinda. Tuwang-tuwa siyang makita siya dahil naging lubhang mapanganib ang paglabas sa mga araw na ito. Nang maglaon, habang siya ay nagtatrabaho sa bukid, nakita niya ang isang matabang estranghero na papunta sa bahay. Mabilis na inilabas ni Kellan ang kanyang pistola at nagpaputok ng babala sa hangin, at tuluyang umalis ang estranghero sa lugar. Pagkatapos ay tinanong ni Melinda ang kanyang asawa kung bakit hindi lang niya binaril ang lalaki, ngunit si Kellan, bilang isang hindi marahas na tao, ay tumangging pumatay ng sinuman. Kinaumagahan, 2 pang nanghihimasok ang dumating sa kanilang ari-arian, ngunit hindi pa rin gumanti si Kellan. Itinutok lang niya ang kanyang baril sa kanila at pinaalis sila. Sa kabilang banda, habang nagtatrabaho si Melinda sa bukid, hindi niya sinasadyang nakalmo ang kanyang binti gamit ang kalawang na lata. Natarante siya at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Sa kasamaang palad, sa kalagitnaan ng gabi, si Melinda ay lumilitaw na sobrang sakit dahil sa sugat. Nahawa na ito at namamaga hanggang sa kailangan na niya ng agarang tulong medikal. Hindi nagtagal ay nahimatay si Melinda dahil sa anaphylactic shock, ngunit nagawa ni Kellan na i-resuscitate siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng adrenaline shot. Kinaumagahan, habang nagpapahinga si Melinda, si Kellan ay nagbasa ng isang libro upang makahanap ng mga posibleng lunas para sa kanya, ngunit nalaman niya na ang sitwasyon ay lubhang kritikal. Ibinunyag niya sa kanyang asawa na ang pathogen na inilabas 2 taon na ang nakakaraan, 549 takas, ay higit na nakakaapekto sa iba kaysa sa iba. Ang sugat sa binti ni Melinda ay nagbukas ng mga pintuan para makapasok ang pathogen sa kanyang katawan at saktan siya. Maaari siyang magkaroon ng mga antibiotic at mabuhay sa ngayon, ngunit para magkaroon siya ng makatutuhanang pagkakataon na mabuhay, kailangan nila ng mga injectable na trimexazole shot, at tiniyak ni Kellan kay Melinda na mahahanap niya ang mga shot na iyon. Kasunod nito, ipinakilala kami sa isang matandang lalaki na nagngangalang Summers, na naninirahan sa parehong lambak. Sa kabila ng pamumuhay mag-isa, lubos siyang nakahanda upang labanan ang mga tagalabas gamit ang kanyang arsenal ng mga sandata at supply. Nang ang 2 estranghero ay tumuntong sa kanyang ari-arian, sinasaktan niya ang mga ito gamit ang kanyang mga bitag. Pagkatapos, nang walang anumang pag-aalinlangan, sa kabilang banda, si Kellan ay gumawa ng matigas na desisyon na umalis sa bahay, upang mahanap niya ang mga trimexazole shot. Ibinigay niya sa kanya ang isang baril para sa proteksyon, nagpaalam sa kanya, at pagkatapos ay umalis sa kanyang bisikleta. Sa daan, dapat niyang ipakita sa iba na hindi siya banta, para hindi siya atakihin. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakbay, nakarating siya sa isang lokasyon kung saan may ilang mga bahay.
Naisip ni Kellan na lapitan sila, ngunit mabilis na nagbago ang isip niya nang makita niyang nakaalerto silang lahat, na nagbabantay sa kanilang mga tahanan laban sa mga masasamang manghihimasok. Sa paglalakad ng kaunti pa, nakarating siya sa isang maliit na cabin na madalas niyang binibisita noong bata pa siya. Pagdating niya sa pinto, sinubukan niyang kumatok, ngunit walang sumasagot. Kaya, pinapasok niya ang kanyang sarili, at pagkatapos ay napansin ni Kellan ang isang malaking koleksyon ng mga ripple, ngunit pagkatapos, hinarap siya ng may-ari sa pintuan. Ito pala ay walang iba kundi ang cabin ni Summer. Nang makakita ng baril na nakatutok sa kanya, ipinaliwanag ni Kellan na hindi siya armado at pumunta siya rito para kumuha ng gamot para sa kanyang asawang may sakit. Pagkatapos ay tinanong ni Summer si Kellan kung paano niya tinahak ang tanging daanan kung saan walang nakatagong mga minahan, kaya sinabi ng huli na madalas siyang pumunta sa lugar na ito noong bata pa siya. Sa ibang lugar, nag-iisa si Melinda sa bahay nang may marinig siyang pumasok sa kanilang ari-arian. Ito ay talagang ang parehong matabang lalaki na pumunta dito kanina. Tinalo siya ni Melinda at nagkaroon ng magandang pagkakataon na barilin siya, ngunit ibinaba niya ang baril. Pagkatapos ay iginulong niya ang natambo na lalaki, at ibinaba ito sa kalapit na bukid. Pagbalik sa cabin, habang nag-uusap ang dalawang lalaki, may mga nanghihimasok na biglang dumating sa labas. Naghahadyo sila ng mga Molotov sa cabin, na naglalayong sunugin ito. Mabilis na kumuha ng baril ang matanda at binigay din kay Kellan. Pagkatapos ay nakipagbarilan si Summers sa mga estranghero, at hiniling niya kay Kellan na kunin ang bomba ng fire extinguisher. Sa kabila ng mapanganib na sitwasyon, bayanihang pinaandar ni Kellan ang pump, na tumutulong sa kanya na maapula ang apoy. Nang makitang nabigo ang kanilang plano, ang mga nanghihimasok ay umatras pabalik sa kakahuyan. Pagkatapos ay nagpasya si Kellan na umalis, ayaw nang ipagsapalaran ang kanyang buhay, ngunit pinigilan siya ng matanda. Ibinunyag niya na mayroon siyang trimexazole shot sa kanyang safe, at maibibigay niya ito sa kanya. Ngunit para doon, kailangang tulungan siya ni Kellan na pangalagaan ang cabin sa loob ng 1 linggo. Ayaw ni Kellan na malayo sa kanyang asawa sa loob ng 1 buong linggo, ngunit hindi rin siya sigurado kung mahahanap niya ang mga kuha sa ibang lugar, kaya pumayag siya sa alok. Tinanong niya si Summers kung sino ang pinagtatanggol nila sa cabin. Sumagot ang matandang lalaki na ikinagalit niya ang ilang tao sa Blackton, at malapit na silang maghiganti. Pagkatapos ay dinala niya ang bata sa labas, at sinabihan siya tungkol sa iba't ibang mga bitag na itinakda niya rito. Simula sa sandaling iyon, diretsyong magtrabaho si Kellan. Naglalagay siya ng ilan pang mga bitag sa paligid, at inaayos ang solar panel na nasira. Hanggang sa paglalagay pa niya ng CCTV camera, para mabantayan nila ang mga nanghihimasok. Sa susunod na eksena, ipinakilala sa atin ang isang malupit at psychotic na leader ng gang na nagngangalang Shell. Lumalabas na sasalakayin niya ang bahay ni Summer upang makakuha ng isang bagay mula sa kanya. Ibinunyag ng isa sa kanyang mga goons na ang matanda ay ganap na nakasalansan, habang ang isa naman ay nagsasabing mayroon na siyang kaibigan ngayon. Anuman, si Shell ay hindi natatakot sa lahat, at siya ay may tiwala na maaari niyang talunin ang mga ito. Ika-2 araw ng pananatili ni Kellan sa cabin. Habang sila ni Summers ay naghahanap ng pagkain, bigla silang inatake ng 2 intruder. Ginagamit ng matandang lalaki ang kanyang survival instincts upang agad na kontrahin ang isa sa mga lalaki, at paulit-ulit na hinampas ng bato ang kanyang ulo. Pagkatapos ay kinuha ni Summers ang kanyang baril at itinutok ito sa isa pang nanghihimasok, ngunit pinigilan siya ni Kellan sa pagbaril. Naniniwala siya na dapat nilang pakawalan ang lalaki. Nang makitang halos patayin ng nanghihimasok si Kellan, sinampal ni Summers ang nanghihimasok hanggang sa mamatay. Dito ay iginiit ni Summers na sa mundong ito, kung ang isa ay hindi magpapakatatag, sila ay parang patay na. Nang maglaon, habang pabalik sila sa cabin, nakita ni Kellan ang isang may balbas na matandang lalaki sa kakahuyan, at nakaranas siya ng ilang masasakit na alaala mula sa nakaraan. Pagbalik sa cabin, inilalarawan ni Summers ang mga panganib na kakaharapin nila ngayong linggo. Inaasahan niya ang pag-atake mula sa leader ng gang, si Shell, dahil siya ay may sakit at naghahanap ng parehong gamot. Higit pa rito, mayroon siyang karne ng baka kasama ang ilang mga poachers sa lawa, kaya maaari rin silang maglunsad ng pag-atake.
Nang marinig ang lahat ng ito, nagalit si Kellan dahil hindi niya alam na nasa ganoong panganib sila. Sa mga oras ng umaga ng ikatlong araw, sa wakas ay nagising siya mula sa kanyang pagkakatulog. Binalaan siya ni Summers na huwag subukang muli ang anumang katangahan, kung hindi, pagsisisihan niya ito. Ngayong alam na ni Kellan na maraming kaaway ang darating para sa kanila, sinimulan niyang palakasin ang cabin. Nag-set up siya ng ilang karagdagang booby traps, sumasakay sa mga pinto at bintana, at gumagawa ng mga madiskarteng butas mula sa kung saan maaaring magpaputok ng kanilang mga armas. Sa kabilang banda, narinig muli ni Melinda na may pumasok sa bahay. Sa kalaunan ay na-corner niya ang nanghihimasok, at sa kanyang labis na pagkabigla, ito ay isang natatakot na maliit na batang babae na nagngangalang Tia, na dumating na naghahanap sa kanya. Pagkatapos bigyan siya ng mansanas, nagtanong siya tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag ni Tia na ang kanyang mga magulang ay inatake, at sa kanyang mga sandali ng kamatayan, sinabi sa kanya ng kanyang ina na hanapin si Melinda. Nang marinig ito, napagtanto ni Melinda na si Tia ay anak ng kanyang matandang kaibigan, na nakatira ilang blok ang layo. Nang gabing iyon, napagtanto ni Melinda na kaunti na lang ang natitira niyang antibiotic na table tas. Sa ika-4 na araw, ang mga lalaki ay sinalubong ng isang kaig ng mga drone na lumilipad sa itaas ng cabin. Napagtanto ni Summers na sila ang mga poachers, na nagpapakalat ng mga drone para maghulog ng mga granada sa field para ma-bypass nila ang mga minahan. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, mabilis na kinuha ni Kellan ang isang rifle, at nagsimulang bumaril sa mga drone. Gamit ang kanyang hindi nagkakamali na mga kasanayan, kinukuha niya ang bawat isa sa mga ito ng may sukdulang katumpakan. Pinipilit nito ang mga poachers na magmadaling tumakbo palayo doon. Pagbalik sa tirahan ni Melinda, naglalaro sila ni Tia sa hardin nang biglang may sumulpot. Nagbanta siyang magdudulot ng pinsala, ngunit nagawa ni Melinda na takutin siya sa pamamagitan ng pagpapaputok ng babala. Sa kabila ng panganib na iniiwasan sa ngayon, alam niyang wala na siyang mahabang oras. Sa cabin, nang tanungin tungkol sa kanyang mga magulang, inihayag ni Kellan na matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang ama. Talagang sinisisi siya ni tatay sa pagkamatay ng kanyang ina, at itinuturing siyang walang silbi. Para naman kay Summers, nalaman na nawalan siya ng asawa at anak kanina. Ang pelikula ay pagkatapos ay pinutol sa opisina ng Shell, kung saan ang dating deputy mayor ay dinala sa isang bagbog na estado. Ang lalaki pala ay dating yaya niya, at inalagaan niya ito ng mabuti, at dati ay gusto siya nito. Gayunpaman, hindi siya nakialam nang si Shell ay inatake ng sarili niyang ama. Ang mga regular na pambubugbog na dinaranas niya noong bata pa siya ay humubog sa kanya sa naging pagkatao niya ngayon. Sa ika-5 araw, habang nagtatrabaho si Kellan sa bukid, nakita niya ang paggalaw sa likod ng bahay. Mabilis niyang kinuha ang kanyang baril at nagpaputok ng mga babala, ngunit pinigilan siya ni Summers bago pa lumaki ang usapin. Pagkatapos, lumabas ang isang mukhang takot na batang lalaki na nagngangalang Robbie, at ibinunyag ng matandang lalaki na iniligtas niya ang bata mula sa Lockton Gang, at inaalagaan siya mula noon. Nagtago si Robbie sa fallback cabinet nang dumating si Kellan. Ang bata ay regular na binubugbog ng mga miyembro ng gang, kaya nahihirapan siyang magtiwala sa mga tao. Kinaumagahan sa ika-6 na araw, nalaman ng mga lalaki na may 2 nanghihimasok na nagnanakaw ng kanilang mga gulay, kaya kinuha nila ang kanilang mga armas upang harapin sila. Tinapos muli ni Summers ang kanyang target, ngunit nag-aalangan si Kellan dahil sa kanyang pilosopiya na kinasasangkutan ng hindi karahasan. Sa kabutihang palad, napatay din ng matanda ang pangalawang nanghihimasok. Nang maglaon, nakita ni Kellan at Robbie ang parehong may balbas na matandang lalaki sa kakahuyan. Ang dalawa pagkatapos ay tumungo sa loob ng cabin, kung saan sa wakas ay nagbukas si Robbie tungkol sa kanyang nakaraan. Ibinunyag niya na ang leader ng gang ng Lockton ay regular na binubugbog at pinahihirapan siya ng ilang buwan. Nang gabing iyon, nakita namin si Melinda sa napakahinang kalagayan dahil naubos na ang mga antibiotic. Biglang sinabi ni Tia na nakakarinig siya ng mga ingay mula sa labas, ngunit nahimatay si Melinda sa sahig. Sa sandaling ito, ang matabang nanghihimasok mula kanina ay pumasok sa bahay, kaya tumakbo si Tia para dito.
Pumunta sa isang silid ang nag-aalalang batang babae upang magtago, ngunit sa kalaunan ay natagpuan siya ng lalaki. Sa kabutihang palad, bago niya ito mapahamak, nagpakita si Melinda mula sa likuran at pinatumba siya. Muli niyang itinapon siya sa bukid, ngunit pinipigilan niyang patayin siya. Nang makita siyang mahina, nagbabala ang lalaki na muli itong lalapit para sa kanya. Ika-7 araw, ito ang huling araw na kailangang manatili ni Kellan sa cabin na ito. Habang nag-uusap sila ni Summers, biglang sumulpot ang Lockton Gang sa labas. Hinihiling ng kanilang pinuno, si Green, na ibalik si Robbie, kung hindi, maglulunsad sila ng pag-atake. Malinaw na tumanggi si Summers, kaya pinababa niya ang bata sa cabinet at nag-brace para makipag-away. Gumagamit ang mga miyembro ng gang ng Lockton ng malaking tangke bilang panangga sa pagpapaputok sa loob ng cabin, at mga hagdan para makalampas sa track. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang partido, at si Summers ay seryosong nahihigitan, ngunit hindi sila susuko ng ganoon kadali. Di nagtagal ay dumilim na, at nang matutulog na sina Melinda at Tia, muling nagpakita ang nakakainis na taong grasa. Ngunit sa pagkakataong ito, walang awa si Melinda, at sinaktan siya ng paulit-ulit, hanggang sa tuluyang mamatay. Bumalik sa cabin, ang digmaan ay patuloy pa rin, ang ating mga bayani ay nagawang pumatay ng ilang masasamang tao ngunit hindi ito sapat. Sunod-sunod lang ang mga Lockton. Sa isang punto, si Summers ay binaril sa braso, ngunit siya ay nagpatuloy. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang leader ng gang, si Green, ay pumanaw sa loob ng fallback cabinet sa labas ng pasukan. Nilagyan niya ng tape ang bibig ni Robbie na natatakot, at pagkatapos ay pumasok sa loob ng cabin, na ikinagulat ng dalawa. Sa una, pinatumba niya si Summers at pagkatapos ay hinawakan si Kellan habang tinutukan ng baril. Habang nag-uusap ang dalawa, nakakagulat na isiniwalat na si Green ay walang iba kundi ang ama ni Kellan. Tinutuya niya ang kanyang anak dahil sa pagiging mahina at sinasabing hindi siya maaaring maging lalaki. Halatang galit na galit ang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos ay nagpatuloy si Green upang tapusin siya, ngunit sa sandaling iyon, na-activate ni Kellan ang isang switch, na naghulog ng lambat sa kanyang ama. Ang panganib ay sa wakas ay naiwasan, habang ang natitirang mga miyembro ng gang ay sumusubok na bumagyo sa loob ng cabin, ngunit na-neutralize sila ni Summers sa pamamagitan ng pagbuhos ng acid mula sa bubong. Dahil dito, sumisigaw sila para humingi ng tulong. Nang maglaon, nakipag-usap si Kellan sa kanyang ama. Ito ay isang mainit na pag-uusap kung saan parehong sinisisi ang isa't isa sa pagkamatay ni nanay. Dito naglunsad si Green nang bigla ang pag-atake sa kanya. Dumating si Summers para tumulong, ngunit huli na ang lahat dahil nakatakas na si Green sa cabinet. Isang galit na Summers ang nagtungo sa labas, at pinagbabaril hanggang mamatay ang lahat ng nagpupumiglas na miyembro ng gang. Tinatawag niya itong mercy killing kaysa paghihiganti. Kinabukasan, ika-8 araw na at opisyal na natapos ang gawain ni Kellan, kaya ibinigay ni Summers sa kanya ang gamot at pinayagan siyang umalis. Hinihiling din niya kay Kellan na isama si Robbie, dahil maaaring magkaroon ng magandang kinabukasan ang bata doon. Pareho silang nag-aalanggan na pabayaan ang matanda, ngunit pagkatapos ng ilang pagkumbinsi, pumayag sila. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakauwi na si Kellan, kung saan binigyan siya ng espesyal na pagtanggap ni Tia. Nagpaputok siya ng babala sa kanya, sa pag-aakalang siya ay nanghihimasok. Pagkatapos ay dumiretso si Kellan sa silid ng kanyang asawa, kung saan nakita niya itong nakahiga na walang malay sa kanyang kama. Walang pag-aaksaya ng oras, pinainom niya ito ng isang shot, at tila namatay na si Melinda. Ngunit sa tuwa ng lahat, bigla siyang nabuhay. Nang maglaon, ipinakilala ng mag-asawa ang mga bagong bata sa isa't isa, at biglang sinabi ni Kellan na kailangan niyang bumalik sa matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng mga gamot na ito. Hindi niya lang siya pwedeng pabayaan dahil malapit na ang banta. Sa susunod na eksena, nakita namin ang isang kawan ng mga miyembro ng gang ni Shell na patungo sa cabin ni Summers. Sa loob ng cabin, naging hindi kapani-paniwalang nanghina si Summers dahil sa tama ng baril sa kanyang braso. Muntik na siyang mahimatay sa sahig, pero sabay na dumating si Callan at tinulungan siya. Siya pagkatapos ay pinangangasiwaan ang matanda na may isang shot, ibinalik ang lahat ng kanyang lakas. Pagkatapos nito,
Ang dalawa ay naghahanda para sa nakamamatay na labanan na paparating sa kanilang landas. Dumating ang unang round ng mga kalaban sa pamamagitan ng mga parachute, nilalampasan ang mga bitag, at dumiretso sila sa bubong ng cabin. Ngunit mabilis silang inaalagaan ni Summers sa pamamagitan ng pagkuryente sa bubong. Ang leader ng gang, si Shell, ay nagsalita sa isang mikropono. Binalaan niya ang matanda na ibigay sa kanya ang mga gamot na kailangan niya, kung hindi ay sisingilan niya ang mga ito. Sa sandaling ito, inihayag ni Summers ang isang nakagigimbal na katotohanan kay Kellan. Si Shell talaga ang sarili niyang anak, at nag-away sila dahil sa isang bagay na ginawa niya noon. Si Summers ay isang lasenggo noon, at siya ay abusado sa kanyang asawa at anak na babae. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali pagkaraan ng ilang taon at sinubukan niyang makipagkasundo kay Shell, ngunit palagi itong tumanggi na makita siya. Ilang sandali pa, pinalakas ng mga goons ang kanilang pag-atake sa pamamagitan ng mesensinang pagpapaputok. Ilang miyembro din ang naniningil sa cabin, ngunit pinapatay sila ng mga lalaki sa loob. Ang isa sa kanila sa kalaunan ay nakarating sa cabin, ngunit kahit na hindi niya magawang ibagsak ang matatag na duo. Hinampos siya ni Kellan ng kahoy na troso, at hinampos ng paulit-ulit ang kanyang ulo hanggang sa mamatay siya. Sa kabilang banda, nakita namin na ang isang nag-aalalang Malinda ay papunta sa cabin upang tulungan ang kanyang asawa. Halos hindi na siya makalakad dahil sa sugat. Bumalik sa cabin, si Shell mismo ang lumapit sa kanyang ama para humingi ng gamot. Gumagamit siya ng metal detector upang maiwasan ang lahat ng mga bitag na itinanam. Maging si Green ay nagpapakita para ayusin ang mga bagay sa kanyang anak, habang isiniwalat ni Shell na ang mga lalaking nakuryente sa bubong kanina ay talagang nakasuot ng rubber boots. Dito, agad silang nabuhay, at inaatake ang ating mga bayani. Isang matinding labanan ang naganap, ngunit nagawa ni Callan na tapusin sila sa pamamagitan ng pag-activate ng isang bitag, na tumutusok sa kanila mula sa maraming anggulo. Sa kabila nito, nagawa pa rin ni Shell na hawakan ang dalawa habang nakatutok ang baril. Hinihingi niya ang mga gamot, ngunit ipinahayag ni Summers na naibigay na niya ito sa iba. Galit na galit, inutusan niya ang kanyang katulong na patayin ang kanyang ama. Ngunit sa mahalagang sandali na ito, lumabas si Malinda mula sa cabinet sa ilalim ng lupa at pinatay ang katulong. Pagkatapos, nagpasya si Summers na patayin si Green gamit ang isang bala sa ulo habang si Kellan ay nakuryente si Shell gamit ang isang taser. At doon na natapos ang labanan, nagsama-sama sila, pagkatapos, nagbid si Summers ng emosyonal na palm sa pamilya, dahil titira siya sa ibang lugar ngayon. Pagkatapos ay umuwi sina Kellan, Malinda, at Robbie. Pagkatapos, si Kellan ay nagtatanim ng maraming uri ng mga bitag sa paligid ng kanyang bahay pagkatapos na malaman ang mga ito mula kay Summers, at nagtatapos ang pelikula kung saan nagsimula silang mamuhay ng masaya bilang isang bagong pamilya. Please don't forget to subscribe. Thanks for watching.